Kung sa tingin nyo nasa studio ako ngayon, nagkakamali ka dyan. Tama, kailangan magkaroon ng magandang background, pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo kailangan? Sa Tech Hunting Time today, i-share ko sa inyo kung bakit hindi naman kailangan ng ganitong camera para simulan ang iyong YouTube channel. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi mo sinisimulan? Baka naman gusto mo pang makumpleto yung wishlist mo sa Shopee o sa Lazada na kailangan meron kang camera, meron kang drone, meron kang microphone. Pero ang nakakatakot yan, baka intay mo pa magkaroon ka ng lahat ng ito para ka lang mag-upload ng video mo. Kakaintay mo, may mga iba lang nauna na ang gamit lang nila ay yung smartphone. Sa video ito, tuturuan kita paano mo sisimulan ang iyong YouTube channel nang wala ang lahat ng mga ito. No gear, no excuse. Pero may isang bagay ka na dapat mong maitindihan. Karamihan ng mga gustong simulan ang kanilang YouTube journey ay hindi alam ito. Pero alam mo ba, kalimitan sa kanila, hindi sila nagsisimula hindi dahil sa kulang yung gamit nila, kundi natatakot sila ma-judge, magkamali. Ang tanging pumipigil sa'yo ay sarili mo din. So ano nga ba ang kailangan unang gawin? Una, pumili ka ng content or yung niche mo. Pwedeng tech, pwedeng fitness, pwedeng health, pwedeng travel. Depende kung ano yung gusto mo at nag-e-enjoy ka gawin. At ang pinakamahalaga, dapat ito ay sustainable. Huwag niyo ako gayahin dun sa isa kong YouTube channel, Shopping Sensei. Para makaproduce ako ng isang video, kailangan ko ng 1, 2, or 3 weeks. Parang pelikula. Hindi siya sustainable. Kaya ginawa ko itong bago kong YouTube channel na AA Tech Hunter kasi mas madali siyang gawin. Sustainable. Mamaya i-share ko sa inyo kung bakit effective itong ginagawa natin. Pero warning, kung hindi mo ito kayang ulit-ulitin gawin, honestly, hindi ka tatagal. Mababurnout ka. Pangalawa, huwag ka muna mag-isip ng komplikadong setup na kailangan merong front view, merong left view, may back view, may right view. Ang hirap gawin nun. Paano ako nasabi? Ganun yung ginagawa ko dati. Parang pelikula. Kaya umaabot ang 1, 2, or 3 weeks yung video ko. Ang the best na pwede mong gawin is like yung ginagawa ko ngayon. Talking head, share lang, talk lang ng talk. Parang tropa lang yung kausap mo. Pangatlo, kailangan at least meron kang smartphone. Unlike nung nag-start ako noong 2019, pixelated yung mukha ko. Pero it didn't stop me. Simulan yung isa kong YouTube channel. Patong mo lang sa lamesa, press record. Di ba? Wala ka nang kailangang isipin na kailangan dalhin ko tong mga gears na ito, isi-set up ko pa. Napakadali lang kahit nasaan ka. Pangatlo, sigurado ako meron kayo nito. Bukod sa smartphone, kailangan mo din ng SIM card. Para sa inyo, kailangan mo ng SIM card kapag magre-register ka sa YouTube, ilalagay mo doon yung mobile number mo. Ganun lang kasimple. Pero sandali lang, marami nagsisimula ng tama, pero may ginagawa din silang mali na sobrang nagpapahirap ng kanilang journey. Tatandaan mo, the goal is to have as much videos as you can. Dahil ang goal natin dito, ang goal mo dito is to have momentum. Dahil lagi mong tatandaan na repetition is the mother of skill. Kailangan magkaroon ka ng momentum na kakapalan ng mukha. Maniwala ka man o sa hindi, ako ay mahiyain. Pero dahil sa almost araw-araw ko tong ginagawa, kapal na mukha ni Aldrich. Kaya trust me, it works. At pang-anim na kailangan mong gawin sa bawat video ang gagawin mo, make sure na meron kang i-improve. Make sure na may na-i-improve. Unang-una na doon yung pagsasalita mo, pagsasalita natin habang gumagawa tayo ng video, mas gumagaling. At may mga iba pang bagay na dapat tayong i-improve. Let's say, yung lighting natin. Mga first few videos, ang dilim ng ilaw. First video mo, ganito. Second video, third video, ganito pa rin. Pero kailangan meron kang nagbabagang kagustuhan sa puso mo na may dapat kang i-improve. Pwedeng ilaw, pwedeng mas gumanda ang audio kung gagamit ng microphone, pwedeng bumili ka ng tripod para mas eye level yung pagre-record ng video mo. Kasi kadalasan kapag papatong mo lang, minsan mas mababa. The best at mas nakakaagaw ng atensyon at mas masarap sa mata panoorin kung eye level. So parang nag-uusap lang tayo. Pag ang camera mo kasi mababa, parang ang tingin natin sa mga viewers maliit, we are looking down eh. So kailangan eye level. Pero hindi ko sinabi na sabay-sabay mo bilhin na, one at a time lang. Kung kailan ka makaluwag, dun ka magdagdag ng gamit. Pero hindi lang naman sa pagdagdag ng gamit, pwedeng gumanda yung video natin. Malaki rin maitutulong gumanda ang video mo kung manonood ka ng mga videos na makakatulong sa content mo. Katulad ngayon, congratulations! And isa pang napakalaking tulong para gumanda yung video ay magkaroon tayo ng skill. Pang-pito, hindi mo kailangan gawin ay mag-worry sa editing. Kasi kalimitan kapag mag-e-edit, kailangan mo ng laptop. No, hindi yun totoo. Dahil kahit smartphone lang yung gamit mo, makakapag-edit ka na. Kung hindi ka pa marunong mag-edit or hindi ka pa masyadong marunong mag-edit, lahat naman ng mga sikat na content creator ay nagsimula ng walang alam, katulad ko. Pero ang nakakatawa ngayong 2026, meron akong ginagamit na application pang edit at napakadali niya lang gawin at sigurado mas madadalian ka pa. Ito yung CapCut. Very user-friendly, madali mo lang matututunan
natutunan. Pero ito may good news ako. Sa susunod na video gagawin ko, i-share ko sa inyo bakit CapCut is the best editing app. Lalo na sa mga magsisimula pa lang ng kanilang content creation journey. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe, pindot na ang subscribe button below. Pangwalo, siguraduhin mo yung pipiliin mong niche, lalo na kung gusto mong kumita, ay may audience. Siguraduhin mo rin na maraming tao na may gusto sa ganong klaseng content. Pang-siyam na kailangan mong gawin, let's say food content creator ka, manood ka ng mga ibang content creator sa food, yung mga iniidolo mo, hindi mo naman kailangan lahat gayahin sa kanila. Pero ang maganda doon, mayroon kang mapupuno sa pagpapanood ng kanilang video. Instead of watching sa Netflix kung ano-ano na hindi naman makakatulong sa niche na pinili mo, deliberately choose to watch yung mga videos na katulad sa niche mo. At pang-sampu, alisin mo na sa utak mo na kailangan mo ng camera para lang mag-start, para lang makagawa ng video. Tanggalin natin yung excuse natin na kasi wala akong ganitong camera, wala akong microphone, wala akong drone, wala akong ilaw, wala akong tripod, tsaka na ako mag-i-start ng aking YouTube. Pag kumpleto na, naku po, baka hindi ka na magsimula niyan. Pero kung wala ka smartphone at meron kang action camera, that is the best camera na pwede mong gamitin. Tatandaan mo na hindi naman talaga kailangan smartphone eh. Whatever camera you have is the best camera na pwede mong gamitin para simulan ang iyong journey. At kung may mic ka, kung may ilaw ka, kung may tripod ka, that is the best para sa purpose niya. Hindi mo na kailangan bumili ng bago. Ang importante ay makapagsimula ka. Dahil kapag nagsimula ka na, makikita mo dun sa analytics, uy, hindi pinanood. Then gumawa ka ng mga sumunod na video, uy, ito pinapanood. Ano ba meron dito? Makikita mo. Ang pinakamahalaga is gumagawa ka ng video at ina-upload mo. Dahil habang gumagawa ka at nag-a-upload ka, ikaw ay mas nasasanay at nawawala yung hiya. Huwag mong itindihin yung mga iisipin at sasabihin ng ibang tao. Ngayon, paano maging unstoppable? At wala ka ng pake sa lahat ng sasabihin at iisipin sa'yo ng ibang tao. Kailangan mo lang magkaroon ng mindset na I don't care whatever iisipin or sasabihin sa akin ng ibang tao. As long as wala naman akong ginagawang masama, di ako nakakatapak ng ibang tao, wala akong illegal na ginagawa, at yung ginagawa ko nakaka-glorify kay God. Do it! You are unstoppable. Paano magkaroon ng unshakable confidence? Yun yung susunod na gagawin nating video. Kaya kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, yan na yung senyales na dapat maya't maya nakikita tayo. Kaya pindot na the subscribe button below. Bonus tip, kapag nag-post ka na, wag mo munang i-share sa Facebook o sa iba. Wag mong i-share. Bakit? Dahil yan yung ginawa ko dati sa Shopping Sensei ko eh. Nagkakaroon ng audience mismatch. Anong ibig sabihin nun? Shinare mo, let's say yung content mo sa YouTube is about pagkain. Shinare mo sa Facebook. Let's say mga kalimitan ng mga friends mo doon is health conscious. Kung i-click man nila, ay pagkain, masisira diet ko niyan. Hindi na nila papanoodin. Ngayon, kapag kinilik yan ng mga kakilala mo, hindi nila pinanood, first 3 seconds, umalis na sila, yung video mo ay hindi na isa-suggest sa mga taong hindi mo kakilala. Ang goal mo sa YouTube ay magkaroon ng organic reach. Ang ibig sabihin nun, yung video mo ay nire-recommend, sinasuggest, nire-recommend sa thousands, 100,000, or pwede rin millions of people. Paano mangyayari yun? Kapag yung video mo nag-match dun sa interest nung nanonood, kapag kinilik yung video mo, manonood sila ng let's say 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, hindi sila alis. And the best, manood sila hanggang katapusan. Katulad nyo ngayon. Kaya maraming salamat. Sobrang appreciate ko ang pagsama nyo sa akin sa ating video. So yun yung tatandaan mo. First few posts mo ng videos, konti lang views, okay lang yan. Kasi hinahanap pa ni YouTube yung mga taong interesado dun sa videos mo. Pag pinakita yung video mo sa mga interesado dun sa niche mo, siguradong papanood din nila. Mas malaki yung chance. At pag nangyari yun, ng mas madalas, unti-unting mas dumadami din yung taong babatuhan nung videos mo. Yan yung bagay na hindi ko alam nung nagsimula ako ng aking YouTube na ito ay sinishare ko. Samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video para madiskubre nyo kung bakit. Kung sa tingin nyo na sa studio ako ngayon, nagkakamali ka dyan. At kung iniisip mo, pinakabagong microphone ang gamit ko, no. Nandito lang ako sa Angels dahil nagutom ako. Sa totoo lang, wala akong gamit ang microphone. Niremove ko lang yung noise, ganito na. So hindi mo kailangan talaga magkaroon ng pinakamagandang camera, microphone, magandang setup, magandang background para makagawa ka ng video. Ito ang patunay. At kung iniisip mo, pinakabagong microphone ang gamit ko, no. Nandito lang ako sa Angels dahil nagutom ako. Sa totoo lang, wala akong gamit ang microphone. Niremove ko lang yung noise, ganito na. So hindi mo kailangan talaga magkaroon ng pinakamagandang camera, microphone. Tama, kailangan magkaroon ng magandang background. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo kailangan? Sunod na video,
I-share ko sa inyo ano ang pinaka-exciting na mga effects sa CapCut na pwede mo magamit at paano ko nagamit itong mga effects na ito.